Sa gilid ng Central Europe, may isang bansang mukhang tahimik. Pero pag inungkat mo ang history, parang eksena sa Rafi Tulfo in action ang bangayan. Ito ang lupang sinilangan ng NBA superstar na si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Matitigas ang ulo, makapal ang history, palaban at hindi basta-basta nagpapatalo sa argumento. Paiinitin ka ng mga tindera ng ice cream sa mga kalye kahit nilalamig ka. Ito ang Serbia. Pa-subscribe naman dyan. Unang-una sa lahat, landlocked ang Serbia. Ibig sabihin, walang dagat. Napapaligiran ng maangas din na bansa. Sa hilaga at hilagang silangan, nariyan ang Hungary, Romania at Croatia. Sa kanluran, Bosnia and Herzegovina. Sa silangan, Bulgaria. Sa timog kanluran, Montenegro. At sa timog, nandyan ang Kosovo, na hindi kinikilala ng Serbia na malayang estado. Ang kapital nila ay ang Belgrade. Isang lungsod na parang hindi natutulog. Laging may inuman at parang bawat kanto may kwento ng gera at jowang galit. Sa populasyon naman, nasa 7 million lang ang buong Serbia. Pero 2 million agad nasa Belgrade pa lang. Ibig sabihin, lahat ng traffic, chismis, drama, rally at lasingan, halos nandito na lahat. Bago tayo sumabak sa modernong buhay sa Belgrade, kailangan muna nating balikan ang pinagmulan ng sakit ng ulo ng bansang Serbia. Kasi ang mga Serbian, hindi lang basta nakisali sa history. Sila mismo ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buong rehiyon sa loob ng ilang siglo. Isa sa pinakaimportanteng banggaan ay ang Battle of Kosovo noong 1389. Dito parehong lugi ang magkabilang panig. Natoda si Serbian Prince Lazar, dedo din si Ottoman Sultan Murat. Noong 1878, nakalaya sila sa pamamagitan ng Treaty of Berlin at naibalik ang sariling kaharian ng Serbia. Pero hindi pa tapos ang problema. Pagkatapos ng digmaan, nagsama-sama ulit ang mga South Slavs sa ilalim ng Yugoslavia. Parang reunion ng pamilyang hindi pa tapos maghilaan. Fast forward noong 2003, naging Serbia and Montenegro ang pangalan ng bansa. Pero noong 2006, humiwalay ang Montenegro. Ibig sabihin, officially, patay na ang Yugoslavia. Balik solo career ang Serbia. Tapos noong 2008, nagdeklara ng independence ang Kosovo, kung saan karamihan ay ethnic Albanians. Pero hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng Serbia bilang hiwalay na bansa. Sa Serbia, kahit mo ang alien ng alphabet nila, makapagsalita ka lang ng kaunti, pogi points na yan sa mga lokal. Pero huwag mag-alala, dahil karamihan naman ay nakakaintindi at nakapagsalita ng English. At huwag kang papabudol sa mga chika-bebang dito. Ngiting pabembang, pero ang tatapang. At hindi sila nagpapabebe. Ang mga babae sa Serbia, hindi Disney princess. Survivor mood yan simula pagkabata. Mahigit kalahati ng workforce, babae. Trabaho muna bago landi. Hindi uso rito ang asa sa jowa. Hindi rin sila nagmamadaling mag-asawa. Yung mga nasa 20s, aral, saya, gala muna. Kahit yung mga nasa 30s, iniisip pa ang pamilya. Hindi desperate, hindi needy. Pero wag kang magkakamali. Mainhin sa labas, pero pag may kalokohan ka, sermon na may kasamang kotong abutin mo. Sa pormahan, kahit malamig, lalabas yan naka-jacket. At miniskirt, hindi para paglawayin ka. Ganyan talaga sila magdala. At eto, real talk, hindi sila basta na-impress sa dayuhan. Kailangan mo ng respeto, utak, at stable na buhay. Hindi lang passport. Ang mga kababaihan ng Serbian, maganda, matapang, at hindi magpapakaengot na sila ang bubuhay sa lalaki. Lalaki ang kailangang may ambag. Ang mga lalaki naman sa Serbia ay lumaki sa kultura ng tapang,
diskarte at di pwede ang babano-bano. Mas late sila mag-asawa kaysa sa mga babae dahil parang Pinoy din ang hilig ng mga to. Mabarkada, mahilig sa inuman at basketball is life. Pero sa sandaling nag-asawa na, provider mood activated. Hindi masyadong pa-sweet sa salita, pero sa gawa, andyan yan. Hindi uso rito ang lalaking walang ambag. Kung tambay ka at puro punas sa motor, mabilis kang iiwan na parang taxi sa airport. May sarili silang pera ang Serbian dinar. Hindi sila European Union member, kaya wala silang euro dito. Sa 100 dinar bill, makikita mo ang isang pamilyar na muka, si Nikola Tesla. Hindi lang siya random scientist dito, isang national pride. Pangalan niya ang main airport ng Belgrade at may sarili pa siyang museum. Pagdating mo sa sentro ng Belgrade, makikita mo rito ang mga sosyal, elitista, turista, estudyante, halos lahat present. Puro matataas na gusali na kulay cream at puti na karamihan lampas 100 taon na. Lumang-luma pero klase pa rin. Halos walang pinagbago, formang 1900s pa rin. Dahil protected cultural monument ang strip na to, hindi pwedeng trip-trip lang ang renovation. Ang makikita mo rito araw-araw ang mga street performers na kinagigiliwan ng mga lokal at mga turistang napapadaan. Sa kalsada ng Belgrade mapapansin mo hindi super yaman vibes, mid-range private cars lang. Malapit sa airport mapapansin ang mga Chinese flags, Chinese signs, Chinese restaurants, Chinese hotels, Chinese casinos. Malinaw na malinaw, malakas ang relasyon ng Serbia at China. May political visits, public support at hindi tinatago ang kanilang connection. Kung pupunta ka sa Belgrade para magtrabaho at wala ka pang idea kung saan magsisimula, ito ang shortcut ng karamihan, delivery sector. Dahil sa lakas ng online shopping at food delivery, halos araw-araw ka makakakita ng nakamotor, nakabike, nakabackpack na laging nagmamadali. Sa paglubog ng araw, mas maraming performer ang makikita sa lansangan. May mga vendor na creative ang marketing. Magaganda ang sales lady at mapapaduot ka sa bulsa kahit di mo pa nakikita ang binibenta. Dahil alam mo nang makinis, maputi ang kanilang binibentang ice cream. Ang sentro ng nightlife ay ang Iskandariya. Magaganda ang tao, pang may pera ang crowd. At syempre may mga Pinoy din dito, pero konti lang. Karamihan nasa delivery, factory, hotel, construction at nakabingwit ng Serbian. Nasa humigit kumulang 65,000 pesos kada buwan ang sahod. Mababa kumpara sa karamihan ng bansa sa Europe. Mura ang bilihin, pero yun nga lang 30% ang tax. At mahal din ang upa sa bahay, kaya karamihan ambagan sa isang bahay. Ligtas na lungsod, pero yung wallet mo nasa panganib. Sa dulo ng lahat, ang Serbia hindi pang fairy tale at hindi para sa mahihinang nilalang. Mura ang pagkain, mahal ang renta. Diretso magsalita ang tao at walang libre. Lahat may bayad, pati respeto. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Shoutout kina Maricel Vinluan at sa mister niyang si Lawrence Vinluan na nagdiriwang ng kanilang 14th wedding anniversary. Lems Vlog TV from QC, Gomer Correo from Bicol, Alan Suelto, Lubot Gray from San Jose del Monte, Bulacan, Kristan Valencia from Makati, Alex Collado from Ontario, Canada, Zid Moto TV from Mindanao, Judith Bulay-Bulay na nasa UAE, Sian Store sa San Carlos City, Pangasinan, Domingo Sebastian from Dubai, Marjun Limpio from Mariveles, Bataan, Eric Dinglasan at kay Rain Allen at sa Abinales family. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.